Hello, good morning. It's a shitty ngayon ng it's around 8:45 in the morning. Pizza 7 ng Hulyo 2024. Yeah, napaka-importante ang topic po natin ngayon. It's about science. Mayroon dito top 20 na branches of science for knowledge and skills of human being. Para ito sa human being, para sa atin. Pero mayroon lang ako rito alarming caution. Kasi ang tao na napupunta sa siyensya, marami sa kanila ang hindi na yung hindi na naniwala sa Diyos. Doon na sila nananangan sa kanilang karunungan. Porkit isa na ako roon, buti na lang tinulungan ako ng ama na makabalikwas. Ano-ano ang mga branches of science? Number 20. Sa number 20 ako mag-uumpisa. Number 20 is mathematics. Sabi nga ng mother ko, mathematics is an exact science. This is about numbers. Yan. Hindi na ako magde-define dito dahil hahaba. Kung gusto nyo, mag-research na lang po kayo sa Google. I-ano nyo yung mga dictionary ng Google. Okay. Number 19 is natural science. Tungkol po ito sa nature. Ano ang mga nasa nature na nandoon ang mga bagay. Number 18 is forensic science. And number 17 is cytology. Yan, cytology. Tapos 16 is botany. Kung hindi ako nagkakamali, ang botany, this is the study of plants. Mayroon na tinatawag dyan ng mga botanical garden. Ibig sabihin, iba't ibang klase ng mga halaman. And number 15 is microbiology. This is the science, kung hindi ako nagkakamali, this is the science about microorganisms. Yung mga nasa ating katawan na almost hindi nakikita ng ating mata. And number 14 is anthropology. Anthropology. Number 13 is agronomy. Nung 4th year ako ng high school, yan, natatakal ito, pero wala na akong halos na this is only a refresher topic. Number 12 is zoology. Pag sinabing zoology, this is about animals. Diba may tinatawag na Manila Zoo. Yung mga zoo, nandun ng iba't ibang klase ng mga hayop. Number 11 is ornithology. Kung di ako nagkakamali, this is the science that deals on the study of birds. Pag-aaral para sa mga birds. Sabi nga sa waray, mga tamsi. Yan ang ornithology. And number 10 is engineering. Nung maliit pa ako, pangarap ko maging engineer.
Pero hindi ako nag-succeed doon. Napunta ko naman sa accounting at saka marketing. Number 9 is ecology, about the ecosystem, yung kalikasan naman natin. And number 8 is aeronautics. Aeronautics, para ito sa mga lumilipad na mga bagay katulad ng eroplano. Tapos itong number 7, paborito ko ito na subject nung high school ako. Biology, study of living things. Dito ko nalaman yung web of life, na ikaw ay nabubuhay dahil sa iba. Ang number 6 is formal science. Tungkol ito sa mga systems. Mag-explore na lang kayo sa Google. Kumbaga sa sinulat lang natin ito para maging kumbaga sa panggising lang ng isip natin. Hindi naman yan wake up call eh. Number 5 is earth science. Tungkol ito sa siyensya ng mundo. Number 4 is chemistry. Dahil sa chemistry ay ang tao nag-imbento ng soft drinks. Yung iba hindi nakakakain pag walang soft drinks. Hindi ko na-explore ito tungkol sa chemistry. Yung mga naiinom natin sa mga mall, doon sa grocery section, dahil yan sa chemistry. Itong mga branches of science, nagagamit ito para pampaunlad sa buhay ng tao. This is from sources around the web. This is for human beings. Okay, ang number 3 is biotechnology. Pag sinabing biotechnology, mga technologies ito para sa mga living things. Correct me if I'm wrong Number 2 is astronomy. Ano kaya ang number 1? Astronomy. This is about the study of the universe. Kung hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong. Astronomy. Yan. Study about the universe. And number 1 is physics. This is the study about matter. Yung mga objects na nakikita natin sa kapaligiran natin. Pero itong mga science na ito, bagamat ang iba na napupunta sa siyensya ay hindi na naniniwala sa Diyos, hindi pa rin natin kayang pigilin ang kamatayan ng tao. Pero pinag-aaralan nila sa medisina, papaano hindi mamamatay ang tao. Pero namamatay pa rin. Okay. Ipa-plug ko lang dito ang TPC Scrap Enterprises at saka yung pananampalataya namin sa iglesia. Ang TPC Scrap Enterprises ay bumibili po ng bakal at saka papel. Paper and metal scrap buyer. Yan. Kung mayroon kayong papel na 300 boxes, lalo na sa top 16,000 corporations, ay tumawag po kayo sa akin para may schedule po namin. Kami po ang bibili, kami po maghahaul. Libre ng hauling, libre na ang tao, hindi na kayo gagastos, at makakatulong po tayo, magkakatulong-tulong tayo sa pag-recycle ng mga papel.
para sa mga magulang pagdating ng pasukan ng kanilang mga anak. Ayan. At ang bakal naman, nare-recycle din. Bumibili tayo ng mga bakal. Tawagan po ninyo ako, 0939-555-4382. Salamat kay Mr. Alvin. Na-appreciate niya ang ang ads ng aking vlogging. At hindi lang kabuhayan ang aking ina-ads, pati pa sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, huwag tayo matigas na ang ulo. Mayroong araw ng paghuhukom, the second advent of Jesus Christ. Pati yung iba naman ng mga relihiyon nagtuturo na si Kristo ang Diyos. Mali po yan. Dahil si Kristo mismo nagpakilala na siya ay tao, pero hindi siya pangkaraniwang tao. Dahil may mga katangian siya, kapangyarihan na bigay ng Diyos sa kanya. Katunayan na si Kristo ay hindi Diyos, ay hindi niya mismo alam kung kailan maghuhukom. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pag pinababa siya sa langit, papunta dito sa mundo, at maghukom siya, maswerte po tayo kung nakapasok ka na sa iglesia. Pero yung mga nagbamatigas, yan ang madali mamatay yun. Madali mapahamak. Kasi noon nung si Noe ay papagawin ng barko o daong ng Diyos dahil babaha ng gunaw, ay ang tao nagtatawanan pa dahil doon pinagawa pa halos sa tuktok ng bundok. So, nakipagmatigasan ng tao, hindi naniwala kay Noe, kinukutya pa. Ang ginawa ng Diyos, mga hayop na lang ang pinasakay sa daong. May yung mga mag-asawang hayop, isang babae, isang lalaki. O di silang naligtas. Di po ba? Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Cristo, sino man ang taong pumasok sa akin. Yung mga mayayaman dyan na mga nagmamalaki ng hindi nyo kayang bilhin ang kaligtasan. Pumasok na po kayo sa iglesia. Mahal namin po kayo. Kaya namin ibinabahagi po ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Makipag-ugnayan po kayo sa mga kapatid na malapit po sa kada lokal ng iglesia. Punta po kayo, magtanong-tanong lang po kayo para bigyan po kayo ng serbisyo ng mga manggagawa na magtuturo po sa inyo ng papaano mag-aral ng mga salita ng Diyos at papaano po mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Kasi hindi po pwede na hindi ka mabautismuhan at hindi ka pa nakapasok kung wala kang bautismo. May pag-aaral muna, susubugin ka, tapos may bautismo. Sa mga gustong pumasok sa iglesia, mayroon dyan nakikipagmatigasan, inuuna pa yung trabaho. Pag naglingkod po tayo sa Diyos, siya pong uunahin natin. Diba? Isapuira muna natin yung mga pansarili nating mga gusto o kaya trabaho para makapasok na po kayo. Hindi po ito biro, sabi ng Diyos, kapag aking sinalita, gagawin ko. Kapag aking pinanukala, ay mangyayari. Di po ba? Ibig sabihin lahat ng salita ng Diyos, totoo. Okay, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, thank you for watching and don't forget to subscribe and like the video para updated kayo. I-hit nyo ang notification bell para sa mga bagong video. Thank you, have a nice day, take charge, bye bye.